at pinasasalamatan at pinupuri ka namin, banal mong Espiritu. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Diyos, muli sa pagkakataong kami na naman po ay binigyan mo ng malayang oras sa gabing ito upang sama-sama, hindi man po physically, ang aming espiritu ay nagkakaisa, iisang puso, iisang isip, iisang espiritu, upang sama-sama na kami manalangin sa gabing ito. Lord God, inaangkin po namin ang mga itinaas po namin intentions kanina sa banal na rosaryo ay iyon na pong ipinakinggan at sa banal mong kalooban ang lahat ay magkakaroon ng katuparan. Ganun din, Lord God, itinataas po namin ang darating namin pag-aaral ng banal mong salita at amin pong pinasasalamatan na ang presensya ng iyong banal na Espiritu. Ang Espiritu mo, O Diyos, na siyang nagtuturo sa amin, nagbibigay ng kaliwanagan sa mga bagay na malabo, mga bagay na di namin naiintindihan, pero itinataas namin sa iyo ang aming pakikinig. Sabi mo nga, makinig ang may pandinig. Kaya Lord God, bigyan mo kami ng grasya mo sa araw na ito upang kami makapakinig at hindi lamang to hear but to listen to your word, Lord God. At sa pamamagitan nun, kami laging makasunod sa iyo. Kami laging maging bahagi ng iyong kawan that you are our shepherd and we are your sheep, Panginoon. At sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na amin pong mapapakikinggan sa araw na ito, dalangin namin, O Diyos, na patuloy mong baguhin ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Iayos mo ang lahat ng magulo sa amin, Panginoon. Kami patawarin sa lahat ng aming pagkukulang at kalabisan. Sa mga bagay na di namin nagagawa para sa iyo, kami, Panginoon, ay iyong kahabagan at patawarin. Dalangin namin ang mga salitang ito, magbigay sa amin ng inspirasyon sa buhay namin sa araw-araw. At higit sa lahat, sa pamamagitan ng mga salitang natututunan namin, maipahayag namin ang kabutihan mo, mai-share ka namin, Panginoong Hesukristo, sa bawat taong makakasalumuhan namin. Kaya Lord God, we thank you for the wisdom and knowledge that you have now granted upon us. At sa aming pag-aaral na ito, take over, Holy Spirit. Be in control, Holy Spirit. And be our teacher tonight, Lord God. Salamat po, Diyos, at ang lahat ng papurit parangal ay aming ibinabalik sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Habang kami nananalangin ng Salmo 91 at patuloy na magtitiwala sa iyo, Panginoon, at sa iyong mga pangako. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong umamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo kat silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos,
aking ililigtas ng tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan. Dirigin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito, mga kapatid, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Glory to God. Alleluia. Purihin ang Diyos. Wow, praise God. Napakadami po natin ngayong gabi. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kaway-kaway naman dyan. At ang mga may video, pwede naman makita ang inyong mga magaganda at poging mga mukha. Para yan. Diba? Para talagang sabay-sabay tayong mag-aaral. Kita natin yung mga mukha ng bawat isa. Napakaganda po, no? That we really live in the presence of the Lord for the next 1 hour para talagang maramdaman natin ang presensya ng Diyos at makakonsentrate tayo sa pag-aaral natin ngayong gabi. Glory to God. Hallelujah. Sige po, batiin muna natin ang ating mga kapatid bago po tayo tumungo sa ating gospel sa gabing ito. At napakagandang makita ang inyong mga mukha. Pagbati po sa pinakamalayo nating kapatid na nag-join sa atin ngayon mula sa Arizona, US of America. Hello po, Sister Elma. Mapaganda at mapagpalang gabi sa iyo at sa iyong pamilya. Ganon din po, dito naman po sa bansang New Zealand. Nais natin pasalamatan ang presensya ng mga kapatid natin mula sa Napier, Brother JR, Brother Leo, Sister Annie, and Sister Vanji. Praise God. Hallelujah. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ganon din po sa ating kapatid mula sa Tauranga, Brother Lope. Hello po. Salamat sa Diyos at naka-attend na naman tayo ngayong gabi nito. And of course, nais din natin pasalamatan ang ating mga kapatid mula sa Waikato region. Sister Nympha, Sister Tintin. Hello po, Sister Tin. Brother Joey Maninang, Barba family, and Inocilias family. Glory to God. Hallelujah. Thanks for joining at sabay-sabay po tayong mag-aral ngayong gabi. Ganon din ang ating mag-inang, miss na miss lagi, no? From Masterton, Sister Maricel and Brother Martin. Salamat din po sa ating mga kapatid sa Auckland, no? So, from South, West, East, North, and Central Auckland. Kaway-kaway po at purihin ng Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos, no? Napakaganda po na patuloy ang ating unity in mind and heart and spirit sa ating intercessory prayer. Gaya ng ating pong naranasan this weekend. It was a very beautiful moment po na tayo po ay nagkasama-sama bilang magkakapatid from the entire New Zealand, no? Na sabay-sabay po tayo doon na nakapag-camping. We were blessed with the good weather. We were blessed with a very good catch. Ang dami pong biyayang kaloob ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. And we know that many of us or all of us have enjoyed that special moment na yung ng presensya ng Diyos naramdaman natin, ang unity ng bawat isa ay naramdaman natin. Kaya po ngayong gabi, patuloy nating pag-aralan, no? Patuloy na connected sa ating gospel na pinag-aralan nung tayo ay nandoon sa Shelly Beach na ang ating mabuting pastol ay ang ating Panginoong Hesukristo. Magsitayo po ang lahat para sa ating pagbabasa ng Holy Gospel na nakahango po sa Aklat ni San Juan,
chapter 10, verses 22 to 23 na babasahin po sa atin ni Brother Chris. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Selman. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlangin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na munang tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama ang nagbigay sa kanila sa akin, at lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay isa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. What a beautiful gospel, mga kapatid. Napakaganda, no? Mula simula hanggang katapusan ng binasa ni Brother Chris. It's a very good reminder sa atin na hanggang ngayon, maaring nagtatanong pa rin, iisa nga ba talaga ang Ama at ang Anak? It was very clear there, no, na nagkakaisa ang Ama at ang Anak. At napakaganda din pong paalala sa atin na ang mga ginawa ni Kristo, ang mga tinuro niya, ang mga miracles na nakita natin sa kanya ay tunay nga na nagte-testify kung sino siya. Siya ay tunay na Diyos, no? Tao na dumating dito, subalit siya'y tunay na Diyos. At ang ganda nung reminder sa atin ni Brother Chris nung Sunday, no? Kung sino ba itong Panginoon natin na to, itong pastol natin na to na kailanman di tayo pababayaan. And it is beautiful to know na kapag kabilang tayo sa kawan na yon, tinuring tayong mga sheep ng ating Panginoon, kailanman hindi tayo maaagaw ni numan. Napakaganda pong protection talaga, reminder and assurance of the protection of the Lord sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi lang sa physical natin, higit sa lahat, yung kaluluwa natin, no, ay di maaagaw kung tunay ngang tayo ay kabilang, no, sa kawan ng ating Panginoon. Pagkat naririnig natin ang boses niya, nakikinig tayo, at sumusunod tayo sa Kanya. Kaya praise God, I'm sure na marami po tayong matututunan sa gabing ito sa pamamagitan po ng grasya, awa ng Lord at ng Holy Spirit's guidance sa atin. So, wag po kayong alis sa inyong mga upuan. Tayo po ay makinig sa mga sharing ng ating mga kapatid sa gabing ito at dalangin natin na pagkatapos nito maging malinaw sa atin, no, na ang Ama at ang Anak ay iisa at ang proteksyon ng ating Panginoon sa lahat ng oras ay laging nandyan kung tayo ay patuloy na magiging kabilang, no, sa kanyang kawan. Kaya tawagin na po natin ang ating anchor preacher for tonight para sa kanyang sharing sa gabing ito. Brother Dennis Almonte. Glory to God. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ano po? At sabi nga po ni Sister Beth is, ito po ay kadugsong mga kapatid nung talk ni Brother Chris last po sa Shelly Beach. So, naipaliwanag na po lahat doon. Ano po? At napakaganda po ng kanya pong pagkakadiscuss, mga kapatid. Ano po? So, mga kapatid, dito po mga kapatid, sinasabi na noon po is taglamig, at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang piyesta ng pagtatalaga sa templo. So kailangan malaman po natin, mga kapatid, yung pagtatalaga ng templo. Ano po ba ito? Ito po, mga kapatid, ay isang napakahalagang piyesta
sa Jerusalem. Na ang ibig po sabihin nito mga kapatid ay paglilinis ng templo sa karumihan. At ito po ay ginagawa po nila bilang isang piyesta, pinagdiriwang po nila ito. Sa spiritual na pagtatalaga mga kapatid, ito po yung pag-aalay ng sarili sa Diyos, sa kabanalan. At ito po yung ginawa ng ating Panginoon, kahalintulad ng pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Jesus. Sa atin po, bali nag-sacrifice po sa atin ang ating pong Panginoon. Ano po? So dito po mga kapatid, makikita natin habang naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanyang, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan. So kinurner siya mga kapatid. Kinurner siya, talagang pinaligiran siya ng mga Hudyo. Kasi ang pinakamahirap mga kapatid, mahirap paniwalain yung mga taong ayaw talagang maniwala. At isa, mga kapatid, na ayaw kasi nilang masapawan. Ayaw nilang maniwala na ang Kristo na kanilang nakikilala ay isang anak lamang ng isang karpintero. Hindi po nila matanggap mga kapatid, ano po, hindi rin nila matanggap na yung mga kababalaghang nagawa ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi po nila matanggap sa kanilang sarili sapagkat sila hindi nila kayang gawin. Kumbaga, itong mga Hudyo, ayaw nilang masapawan. Ayaw nila. Ayaw nilang maangat. Ano po, sapagkat ang ating Panginoon po ay popular na popular sa mga ganitong bagay. Ano po, kaya napakahirap mga kapatid na tayo ng isang ugaling Hudyo ay makikita sa ating pagiging isang Kristiyano. Ano po, hindi kayang tanggapin yung mga himala ng Diyos. Ano po. So, ang sabi po dito mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala, ang ginagawa ko sa ngalan ng Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. So, marami ng bagay, mga kapatid, na ginawa na himala ang Diyos. Sa pagdating pa lamang po mga kapatid, nung siya po ay bininyagan sa pagbaba po sa kanya ng banal na Espiritu ng Diyos, tapos sinabi na ito ang aking anak na aking kinalulugdan. Ngunit mga kapatid, napakaraming mga bagay silang nakita, ngunit hindi sila sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? At napakaraming mga yung patay na buhay, yung bulag nakakita, yung mga pilay nakalakad. Pero mga kapatid, hindi sila naniwala. Ano po? Kaya sa oras na ito mga kapatid, maaari nating pagnilayan po ang ating mga sarili sapagkat kung minsan, tayo po ay nag-aalinlangan pa rin sa ating pong mga napapakinggan. Or minsan, tayo po ay namimili pa rin po ng ating pakikinggan. Ano po? Na kung pabor po sa atin, okay. Pero kung hindi na po pabor sa atin pong sarili, medyo hindi na po tayo naniniwala or okay, ayaw na nating pansinin. Ano po? Baka pwede rin po nating pagnilayan po kasama po ang aking sarili na tayo po ba ay nasa kawan pa ng ating Panginoon? Tupa pa rin ba tayo ng ating pong Panginoon? Ano po? So, ang pinag-uusapan po dito mga kapatid ay ang pastol at ang tupa. At yung ating Panginoon, yung pagkakaisa, ako at ang Ama ay iisa. Kung kaisa po ba tayo ng ating Ama sa kanya pong mithiin, sa kanya pong gawain dito po sa lupa? Ano po? So tayo po ay, kasi po ang bawat pagninilay po natin, bawat salita po natin, bawat salita ng ating Panginoon, ito po ay lagi pong nagpapaalaala sa buhay natin sa Kristiyano kung tayo po ay napapalayo na or hindi pa. Ano po? Kaya mahalaga po natin pagnilayan sa gabing ito, sa araw na ito, tayo ba ay nalalayo na sa Panginoon or tayo po ba ay naandito pa sa ating Panginoon at tupa pa rin ng ating Panginoon? Maamo pa rin po ba tayo or sumusunod pa rin tayo? Nakikinig pa rin po ba tayo sa patinig ng ating Panginoon? Ano po? So dito po mga kapatid, bibilisan ko po para yung iba po ay
pag-share, ay meron po akong nasumpungan na 3 behavior ng isang tupa. Ano po? Ang unang-una pong behavior po ng mga tupa, alam niyo po mga kapatid, ang tupa kapag ka malamig na malamig or umuulan, sila po ay nagsisiksikan. Ginagamit po nila yung kanilang katawan para mainitan po sila. Ano po? Mainitan sila. At ito po yung number 1. Ito po yung, ang tanong ang akin po dito, sign of good behavior of the sheep. Yung mga behavior po ng sheep, ano po? Number 1 po is they work together, keep their bodies warm. Ano po? Pinapainit po ng bawat isa yung katawan ng bawat tupa para po sila'y makasurvive sa magdamag, sa sobrang lamig. Kahit po pag umuulan, makikita po ninyo ang mga tupa, lagi po nakadikit doon sa kanyang nanay. Kasi po pinapainit po nung katawan niya, yung katawan po ng kanilang mga babies, nagtutulungan po sila. So sa ating spiritual mga kapatid na pananampalataya, kailangan po mga kapatid na tayo laging mainit sa pananampalataya. Lagi po nating painitin sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos at higit mga kapatid, nakita po ba ninyo mga kapatid yung nangyari po sa Shelly Beach? Painit po ng pananampalataya, yung makita na yung pong mga taga Napier, yung taga Morrinsville, yung pong taga Hamilton, ano po ay magkakasama po tayo sa isang lugar bilang magkakasama. So dito mga kapatid, nag-uumalab yung ating pananampalataya, ano po, pag-iisa, yung pong sinasabi ni Sister Bat na one mind, one spirit, ano po, yung po yung ating pong panatilihin, ano po, na lagi po tayong mainit lagi. Alam niyo po mga kapatid, kapag hindi po tayo mainit sa pananampalataya, tayo po yung laging dinadagit ng kalaban. Tayo po yung laging pinupuntahan ng demonyo. Kaya hindi po tayo, maraming Kristiyano ang hindi makasurvive sa pag dumating na yung pagsubok sa kanilang buhay. Bakit? Hindi kasi mainit yung kanilang pananampalataya. Hindi sila pumupunta doon sa mga gathering ng mga kapatiran. Mayroon po silang sariling lakad. Kaya anong nangyayari? Nasisila po sila ng kalaban. Ano po? Nasa halip sila po ay mag-guide ng Holy Spirit, mag-guide po mga kapatid sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang napapakinggan nila yung ibang mga salita, hindi po yung nakakapagpainit ng salita, ng pananampalataya. Ano po, kaya't ngayon mga kapatid, kung saan mayroong gathering, huwag po tayong absent. Dahil doon po tayo kumukuha yung init ng pananampalataya. Pag dumating yung pagsubok natin sa buhay, kahit dumating si Satanas sa ating buhay, ano man ang dumating sa atin, ganun pa rin po mainit ang ating pananampalataya. Hindi po pwedeng gibain yung pananampalatayang nasa atin. Naandun pa rin po tayo. Ano po, kasi inaalok po tayo ng ating Panginoon na yung buhay na walang hanggan, paano po natin makuha ang buhay na walang hanggan, yung pong mga prize po natin, kung hindi po tayo laging mainit ang pananampalataya. Kasi po, di po ba sa Bible sabi, doon po sa Revelation, kung tayo po ay, ang gusto po ng Diyos, kung tayo po ay mainit, mainit. Hindi po tayo yung nakatamtaman lang ang ating pong pananampalataya kasi po isusuka ng Diyos. Isusuka tayo ng Diyos. Ano po? Kaya pag sumikapan po natin, mga kapatid, bawat araw, bawat oras, bawat minuto, na tayo laging mainit sa salita ng Diyos. Tingnan ninyo mga kapatid, ano po. Ano man ang mapakinggan ninyo, ano man ang marinig ninyo, kahit na masasakit ang salita, kung mainit na mainit ang inyong pagpupuri sa ating Lord, sa kay Yahweh El Shaddai, mapapansin ninyo, parang dumadaan lang sa ating pong tenga, mas masaya pa po tayo dahil mapupuspos tayo ng banal na Espiritu Santo. Ang alam nyo po, napakasarap ang mapuspos ng banal na Espiritu Santo. Kahit ano pong marinig ninyong masakit na salita, kahit anong mapagdanasan ninyo, kahit wala na kayong bigas, kahit wala na kayo, kahit ano man ang nasa harapan ninyo na pwedeng
kayong takutin or anuman ang gawin sa inyo, hindi kayo matitinag. Kasi kasama ninyo yung ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid. At ito yung ating kasama. Ito yung ating kasama sa araw-araw. Mitiin po natin, amen, na tayo laging mainit na mainit ang pagpupuri. Hindi po maligamgam. Hindi po yung hap-hap. Hindi po. Kung tayo po yung umaawit, kung tayo nakikinig ng salita ng Diyos, laging mainit yung ating pakikinig. Laging mainit yung ating pag-awit. Laging mainit lahat yung ating paglilingkod. Hindi po laging kalahati lamang or tayo po naandun lamang para po tayo ay makisama lamang. No, hindi po, mga kapatid. Tingnan niyo ang mga tupa. Lagi po silang magkakadikit, lagi po silang nagkakaisa. Ano po? Upang matugunan ang yung kainitan, yung matugunan po yung hindi po sila makasurvive po sila sa magdamag sa araw-araw, ano po. So ang pangalawa po, mga kapatid, is ang pangalawa po, basahin po natin, mga kapatid, yung ating pong verse po diyan. Ito po ay kinuha ko sa ah, 1 Thessalonians 5:11, kaya't magpalakasan kayo at magpatibayan sa isa't isa tulad ng ginagawa ninyo. Magpatibayan tayo, ano po. Huwag tayong mag-iiwanan, mga kapatid. Iisa lamang po. Mithiin po natin na wala pong maiiwan, na lagi po sinasabi ng ating mga preacher, walang maiiwan kahit isa, mga kapatid. So pangalawa po, mga kapatid, is, alam niyo, mga kapatid, minsan nakita ko, itong mga tupa, habang ako po ay nagda-drive, kami po ay nagtataka nung kasama ko, yung po kanilang, kung saan po nakaharap lahat, hindi po katulad halimbawa ng mga baka, na may nakaharap sa kanluran, may nakaharap sa hilaga, pero makikita niyo po, mga kapatid, ang mga tupa, kung saan sila ang nakaharap, yung isa, lahat doon po sila nakaharap, naka-form. May formation po sila. No po, naka-form yung kanilang paglalakad, lahat. Ano po, lagi po silang nakatingin sa ating Panginoong Hesukristo. So, mga kapatid, may formation na nagaganap sa kanila. Kaya napakahalaga nung yung formations po sa ating pong buhay. Unang-una, mga kapatid, ano po ang dapat nating i-form sa ating pong buhay? No po? Una-una po, mga kapatid, yung ating pong puso. No? Kailangan ma-form yung ating puso. Maayos yung ating puso. Kasi napakasarap, mga kapatid, kapag ang ating puso ay malinis. Alam niyo, mga kapatid, na kapag halimbawa po, ang isang bahay ay marumi, sa palagay ninyo, mga kapatid, kayo po ba ay na magandang tumira doon or masarap tumira sa isang bahay na marumi? Katulad din po, mga kapatid, ng ating pong puso. No po? Kapag ang ating puso ay malinis, wala na po dito yung galit, lahat. Dito po nananahan yung banal na espiritu ng Diyos. No po? Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, ang tupa maamo. Bakit? Malinis po yung kanilang mga puso. Wala po silang tinatago. Ano po, hindi sila nagkikimkim ng mga galit, sama ng loob at lahat. At makikita ninyo po, mga kapatid, na ito pong sa pagkamalinis po ang ating puso, mga kapatid, na dapat po, mga kapatid, is hindi na po tayo laging ano pa mga okay. Sorry po, mga kapatid. So kapag malinis ang puso natin, mga kapatid, napakasarap mamuhay. Napakasarap magmahal. Kasi kaya na nating mahalin, mga kapatid, yung mga tao na hindi natin kayang mahalin. Ano po? Yung hindi natin kayang mahalin, mamamahal na po natin, gaya po ng ginawa ng ating pong Panginoong Hesukristo. Tatandaan niyo po, mga kapatid, marami pong, to be honest, minsan nagagalit pa rin tayo sa atin pong mga kasama sa work. Pero tatandaan ninyo, hindi po natin
kalaban? Yung kasama po natin sa work. Sino po ang kalaban po natin? Yung pong demonyo na gumagamit doon po sa tao na yon para ikaw ay magalit. Ano po? Ang kalaban po natin dito, spiritual, ay ang masamang espiritu. Hindi po natin kalaban ang ating pong mga asawa. Ano po, kung sila man ay nakakagawa ng hindi maganda po sa atin. Tatandaan ninyo mga kapatid na ang ating kalaban mga kapatid dito sa mundo ay ang masamang espiritu at sila po ay nagagamit lamang upang tayo'y wasakin. Ano po? At kapag ka ang puso ng isang tao ay marumi, mga kapatid, tingnan niyo po ang lalabas sa kanyang puso at sa kanyang bibig. Sisingaw at sisingaw, hindi magandang pananalita. Ano po? Maririnig at makikita po natin. Ano po? Sa isang tupa, mga kapatid ng Diyos, sa isang tupa, hindi mo po maririnig na ikaw ay nagsasalita ng masama. Ano po? Kasi po, maamo ang tupa. Mapagmahal ang tupa. Ano po? Pangalawa po mga kapatid is yung ano po ang una nating ipoform, yung pong ating isip. Isip na po. Ano po? Kailangang ma-form po ang ating isip ng kabanalan ng salita ng Diyos. Kasi dito po nanggagaling lahat. Kailangan makontrol po ng banal na Espiritu Santo ang ating pong isip at dito po, ito po yung magdidikta sa atin. Minsan nagiging malungkot tayo kasi ang dumidikta po sa atin ay ang masamang espiritu. Kapag binulong na masamang espiritu o maging malungkot ka ngayon, inaaway ka na nung ano mo, ano, mayroong ginagawang hindi magandang yung kasama mo. Ganito yung lagi pong negative po yung pinapasok kasi ng masamang espiritu mga kapatid sa ating pong isip. Kaya kailangan po ma-form po ito mga kapatid upang tayo maging isang ganap. Yung behavior po natin ano po ay isang tupa. Ma-form po tayo. So kapag kaganyan po mga kapatid, na kontrolado na ng banal na Espiritu Santo ang ating pong isip at ang ating puso, sino pa ba ang makakalaban sa atin? Ano po? Sino pa ang makakapagpalayo sa atin sa pagmamahal ng Diyos, mga kapatid? Wala na po. Wala na. Masaya na ang ating paglilingkod, mga kapatid. Minsan kasi mga kapatid, ang sabi po dito, sapagkat John 5, 1 John 5:3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. O mga kapatid, marami ako naririnig. Mahirap daw sumunod sa Diyos. Mga kapatid, ang sabi dito, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Mahirap sundin ang kanyang mga utos, mga kapatid, sapagkat kontra sa ating pong puso at sa ating isip. Hindi natin kayang tanggapin yung kanyang inuutos sa atin. Pero mga kapatid, kung buong puso nating tatanggapin yung mga utos sa atin, nagiging madali ang lahat. Kasi tanggap natin sa ating pagkatao na tayo ay ganun, tayo ay mahina. Kailangan natin ng gabay ng ating pong Panginoon. Ano po? So, pangatlo po mga kapatid, ano po? Sa lahat po ng hayop, mga kapatid, sa lahat po ng hayop, naririnig nyo ba na ang mga tupa ay maingay? Hindi po. Hindi sila maingay, hindi po sila nagsasalita or hindi naman talaga nagsasalita, umuhuni lang pala yun. Ano po? Tawa ka dyan, sis Lani. So, hindi po, di po ba? Hindi po sila yung katulad ng mga itik na kapag ka nagulat, grabe yung ano po, hindi po. Ano po? Napakatahimik po ng mga tupa. Napakatahimik po nila, no? Sa sa grupo po nila, maririnig mo po lang po natin ang mga tupa kapag ka tinatawag po yung anak, no po? Pag tinatawag. Pero kahit po yung maririnig na nagulat po ang tupa, hindi po yan hindi po yan naghumuhuni or umuumol man lang. So mga kapatid, ano po ibig sabihin noon? Ibig po sabihin mga kapatid, peaceful po mga kapatid ang tupa sa lahat ng oras. Ano po?
So, tiningnan ko po na yung pong synonyms ng peaceful, mga kapatid, is payapa, tahimik, at saka kalmado. Tahimik lang po siya. Ano po? Payapa. Na pag pinsan kasi mga kapatid, alala ninyo, nung nagtumaas po ang gasolina at nagkaroon ng tataas daw po ang ang mga bilihin, nagpanic buying po ang lahat. Ano po? So hindi po sila payapa kasi namili sila o nagastusan. Tingnan niyo ang nangyari. Naubos ba yung gasolina? Hindi naman. Ngayon bumababa na. Ibig sabihin, kapag tayo po ay tupa ng ating Panginoon, mayroon tayong kapayapaan sa ating pong buhay. Ano po? Higit po sa lahat, ako po ay may isang kwento, mga kapatid. Daanin po natin sa kwento. May isa po ito po ay taga Batangas. Sa Batangas, mga kapatid, is mayroong doon sa lugar ng isang lalaki is mayroong pumunta na magandang babae. Napakaganda ng babae. So itong lalaki is hangang-hanga doon sa babae kasi sobrang ganda. So itong lalaki is nagplano na manliligaw doon sa babae. Ang sabi po mga kapatid nung babae, nung lalaki, ang ginawa po ng lalaki is naligo, nagpabango, naglagay ng pamada sa buhok, tapos pumunta na po siya doon sa babae at nanligaw na, mga kapatid. So sila po ay magkaharap. Alam niyo po ang sabi nung lalaki is ganito po, o ako'y iibigin mo at mamahalin mo, ay susungkitin ko yung buwan at bituin at tutuhugin ko at gagawin kong kwintas para sa iyo. Sumagot po mga kapatid yung babae, iyon ngang malunggay sa ngipin mo, hindi mo masungkit, ayun pa kayang bituin at saka yung buwan ang kaya mong sungkitin. So, mga kapatid, ano pong, ano po yung aral? Ano po yung aral dito? Ito po yung aral, mga kapatid. Ano po? Minsan, marami po tayong salita. Ginagawa po natin ng maraming salita, mga kapatid, sa ating buhay. Kasi ang gusto ng Diyos, hindi tayo yung pala salita. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, sa ating pong buhay, paalala po sa atin ng Diyos, mas higit na makita sa gawa, sa ating pong buhay, yung pong salita ng Diyos na maipakita po natin. Ano po, minsan lumalabas lang po sa ating pong bibig. Minsan nag-aakay tayo, ay maganda sa amin sa gawain ng El Shaddai. Pero hindi naman nakikita po sa atin, kasama po ako. Minsan, ganyan po tayo. Na hindi makita sa ating buhay yung salita ng Diyos. Ano po, mas maganda po kasi mga kapatid, mauna sa gawa. Hindi po yung tayo po ay ngawa ng ngawa. Ano po, na kapag ka nakikita na po kasi mga kapatid sa ating pong mga gawa, ayun po mga kapatid, tayo po ay isang tunay na tupa ng Diyos. Kasi nakikita po sa ating buhay. Ang sabi po mga kapatid is, wow, pagka nakakita ka at nag-akay ka at nakita sa iyo na ang ating Panginoon, napatunayan mo yung Diyos sa iyo, anong pong sasabihin? I want that God. I want your God. Ano Amen. po, madali nang umakay eh. Kasi po yun po ang ating po, bakit po tayo tupa ng Panginoon? Hindi lang po tayo yung tupa ng Panginoon. Kailangan natin makapag-akay, mga kapatid. Ano po sa ating pong buhay na ito. So, tayo po ay dumako na po, mga kapatid, sa conclusion. Ano po? So mga kapatid, ang Panginoon po ay nag-aalok sa atin at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, gayahin po natin ang behavior ng tupa. So, parang sundalo, mga kapatid, na kapag ka pinagsasabihan ng masakit na salita, dinidibdiban minsan, physically, hindi po sila umaayaw. Bakit? Para po sila makasurvive sa laban. Pangatlo po, mga kapatid,
ang layunin po natin dito mga kapatid ay makapagligtas pa ng iba pong mga tupa na naliligaw ng landas. Ano po? So, ang sabi po dito, ako at ang Ama ay iisa. Ang layunin po mga kapatid ng Ama, iisang layunin na ikaw ay abutin, ikaw ay pasayahin sa ating pong pananampalataya. Layunin nila na bigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. At higit sa lahat, iisang layunin na makasama tayong lahat sa kanyang kaharian. Ano po? Kaya't ngayon po mga kapatid, pag nilayan po natin na tayo po'y maging isang yung behavior ng tupa na inaalagaan ng ating Panginoon ay makasunod sa Kanya po. So, purihin po ang Diyos. Salamat po sa lahat. Amen and amen. Purihin ng Diyos. Salamat po, Brother Dennis. Tunay nga po na patuloy tayong maging gaya ng tupa sa ating pagbuhay, paglilingkod, buhay pananampalataya. Let's keep that unity together as brothers and sisters, and let's remain united to the Lord. Kasi tunay nga po, no, na the more we stay connected with God, the clearer the direction of the Lord becomes in our life para patuloy tayong makasunod. Maraming salamat po, Brother Dennis. At ngayon naman po nais kong tawagin si Sister Renilyn para sa kanyang reflection for today's gospel. Thank you po, Sister Renilyn. Blessed evening po sa ating lahat. Thanks be to God. Thank you po. Blessed evening, please. Blessed evening po. No, napakaganda po ng ating ebanghelyo. No? Sabi nga po, meron po test na ginawa po no, sa mga tupa, no, na kapag hindi po yun na yung isang tao na hindi nila kilala nagsalita, no, na tinawag sila, hindi sila sumusunod, no. Pero kapag yung shepherd nila, yung master nila, alam na alam nila, no, yung boses ng kanilang master. Ganun din po yung mga babies, no? Pag baby pas yung mga yung mga anak natin, ano. Kapag may taong hindi nila kilala, no, hindi sila lumalapit, hindi nangingilala, no. Pero pag yung parents yung nag-aalaga, yung tumawag, no, yung gustong kumuha sa bata, no. Laging handa silang no, sumunod, laging handa silang no, sumama. Siguro po no dahil sa mindedness nila, no. Ako po, I find na hindi po ako makasunod. Hindi ako makasunod sa boses ng ating no, ng ating Diyos. Kapag po ako'y maraming tanong, yung pag marami akong tanong, yung pag laging, lalo na pag yung sinasabi ni Lord is not aligned with my expectations, no? Yung mga tanong na bakit, paano, mga ganyan. Anong mangyayari, ganyan. Hindi po ako makasunod, no, kapag yun po yung umiiral sa akin. Kaya, po, no, napakaganda po nang natutunan ko sa Shaddai na yung laging magdasal, na laging hingin yung gabay ng Holy Spirit, no, dahil doon po yun na nagkakaroon ako ng discernment na, oy, eto na naman, I'm going on a spiral na naman, na dapat, na ako, laging looking forward in hope, dahil alam ko na to na, eto na yun na doon ako, yun yung gusto ko Pero alam ko na, I need to rebuke all these thoughts kasi alam ko na, ito na yun, yung kalaban na to. Dahil nga, the more we the more we aspire, the more we want to get closer to the Lord. Yung kalaban is also doing a double work, no? Nag-overtime sila kasi kahit gabi tulog ka na, no? Pati sa panaginip mo pupunta rin yan. Kaya yun po, no, napakabait lang po ni Lord dahil yun nga, no, He is always knocking at our doors, that He is persistent, na talaga pong ang layunin niya tayo po lahat, hindi lang ako, hindi lang ikaw, kundi lahat ay maligtas. At yun po ay nakikita ko din, no, sa ating NPG, no. Dahil po yung mga dati, yung mga hindi naman, mga dati, no, yung mga dating El Shaddai, yung mga El Shaddai sa Pilipinas, El Shaddai sa Dubai, El Shaddai sa Qatar, mga ganun po, no. Pero hindi umaatin sa atin, ay atin pong naaabot at napupuntahan. Dahil, po, no, talaga pong sabi nga, no, once na na-touch ka ni Lord, no, hindi kanya hihintuan at pilit kanyang pababalikin. And this, po, no, siguro po, no,
in order to properly listen is to let us always remember the basic po, no, yung acronym po na-inspire po ako kasi dun sa sinabi nung priest nung Sunday, no. Basic, no, believe and accept the saving and immeasurable love of Christ. Yan po, no. Sabi po niya, no, Jesus loves us, God loves us as if we're the only one. Meaning po, no, wala tayong kaagaw, wala tayong kakompetisyon. Because God's loves us 100%. Hindi natin kailangang patunayan ng ating sarili, hindi natin kailangang, kundi kailangan lang talaga nating, sabi po dito, no, listen. At napakaganda po pinatunayan nga po sa ating ebanghelyo, tunay nga niyang mahal niya tayo, no, dahil sabi nga po dun sa verse, verse 28, no, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ni naman. Napakaganda po nun. At meron din po, no, another verse po, no, sa Revelation 3 verse 20, no, that is also telling us to listen. I am standing at the door knocking. If you hear my voice and open the door, I will come into you and eat with you and you with me. Napakaganda po, no, yung pag tayo po'y sumunod, no, at pinakinggan ng boss ni Lord, papasok siya sa ating tahanan, makakasama natin siya. And, yun nga po, no, alam naman po natin na kung gaano tayo kamahal ni Lord. Kaya naman po, ang talaan ko po sa bawat isa sa atin po ay yung talaga pong no, let the Holy Spirit will all empower us para po bigyan tayong discernment to listen and follow kung ano man po yung hinihingi ni Lord sa atin. For His goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Thank you po. Maraming salamat po. Amen and amen. Thank you so much din po, Sister Renelyn. Ang ganda na reminder sa atin that the goodness and mercy of the Lord follows us, you know, hanggang yon forever. At talaga pong totoong hindi lahat ng nakakakinig po kasi ay naniniwala. So it's really important that we choose faith, that we choose to believe. Kasi once we have that, yung pangako sa atin sa gospel na ito, when we believe, when we really become part nung kawan na yun ng ating Panginoon, nandoon yung very powerful assurance of His security. Para tayo nasa kahadiyero, hindi tayo masasnatch away, hindi tayo mananakaw. We are secured in the love of the Lord. We are secured at hindi tayo kayang snatch away ng kalaban. Hindi tayo maaagaw sa ating Panginoon. So let's remain in that love. Let's keep that faith, no, and believe always that the Lord is here with us. Maraming salamat po, Sister Renelyn. Ngayon po, nais ko pong tawagin si Brother Joey Maninang mula po sa Morrinsville Prayer Group. Thanks, God. Hello po, Sis Beth. Maraming salamat po. Blessed evening po sa lahat, mga kapatid. Kailan po yung uli nating susunod nating gathering para hindi tayo mapasok ng demonyo, brother. Sige po, basahin Praise ko the lang. Lord. Napagdilayan. Itong ebanghelyong ito ay nagpapakita kay Jesus bilang mabuting pastol na nangangalaga at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa kanyang mga tupa. Ang pagkilala at pagsunod sa kanyang tinig ay tanda ng tunay na pananampalataya at nagbibigay ng katiyakan na walang makakagaw sa kanila mula sa kamay niya at ng Ama. Ang baging ito ay nagbibigay ng katiyakan sa atin na tayo ligtas at nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Kumuha po ako dito po sa talata 27. Pakikinig at pagsunod. Basahin ko pa. Sabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Yun po. Sinusunod ba natin ang tinig ni Jesus sa gitna ng maraming ingay sa mundo? Ang pagiging tupa ni Jesus ay nangangahulugang pagtitiwala sa kanyang direksyon.
Yes po mga kapatid, sa atin na naglilingkod sa Kanya, palagay ko po masasabi ko pong opo, sumusunod tayo sa Kanya. Sa gitna ng mga ingay sa mundo, itong ingay ay nangangahulugan, halimbawa po mga problema, mga bagay na pinagdadaanan natin. Subalit, dahil tayo po ay tunay na lingkod ng Panginoon o tupa ng Panginoon, hindi tayo nangangamba. Bagkus po mga kapatid, nagtitiwala tayo lagi. Nagtitiwala po tayo na lagi natin siyang kasama. Kaya madalas, nalalampasan natin ito. Pansinin niyo mga kapatid, noong hindi pa natin kilala o sinusunod ang tinig ng Panginoon, ang hirap po, di ba? Kahit simpleng problema, nangangamba tayo. Subalit nang kinilala natin siya, kahit gaano karami o kabigat ang ating mga problemang pinagdadaanan natin ay parang baliwala na po ito. Kasi alam natin at nagtitiwala tayo ng lubos sa Kanya, kaya naman nalalampasan natin ito. Kasi alam natin na tunay at tapat siya sa Kanyang mga pangako. Opo, minsan po talaga mga kapatid, meron tayong mga bagay na dinarasal na hindi niya ito binibigay o minsan parang gusto mong magtanong bakit hindi niya naibigay. Pero kung magtitiwala ka lang madalas talaga, ang mga gusto natin ay mas maganda pa pala ang Kanyang gusto at mga plano niya. Kaya minsan hindi niya ito ibinibigay agad. Kaya kung kumakatawan ang ating Diyos sa mabuting pastol, tayo naman po ay kumatawan bilang mabuting tupa. Simple lang po mga kapatid, kung gusto mong pakinggan ka ng Panginoon, ay makinig ka at sumunod ka sa Kanyang mga salita at kaloob. Ayun lamang po. Salamat po. Amen. Praise the Lord. Thank you po, Brother Joey. Listen, no? Listen and follow. Ang iniiwan sa atin ni Brother Joey. Naalala ko po nung nagtotalk po si Brother Chris nung Sunday, sinabi niya po na nagbi-mix-mix ang mga tupa kapag sila ay nasa labas, no, nasa parang. Pero pagkatapos noon, pag tinawag sila ng kanilang shepherd, nare-recognize nila kung saan sila pupunta at bumabalik-balik sila kung saan sila nararapat. Yun din po ang paalala sa atin ni Brother Joey, despite everything that we experience sa mundo, magulo man, maingay man ang mundo, isa lamang ang ating pinakikinggan, isa lamang ang ating sinusundan, at isa lamang ang ating pinagkakatiwalaan, at yan ang ating Panginoong Hesukristo. Salamat po, Brother Joey. At ang huli po nating sharer ngayong gabi, si Brother Aris Binaluyo. Praise God. Mapagpalang gabi po mga kapatid. Parang gusto ko na lang kumanta ng give thanks. Napaganda po mga kapatid ng gospel natin ngayon kasi pagpapakita po dito na binigyan din ng ating Panginoong Jesucristo yung patungkol sa kanyang mga tupa. Ang tanong po dito mga kapatid ay, tayo po ba ay nabibilang sa tupa po ng ating Panginoong Jesucristo? Dahil sa mahal tayo ng ating Panginoong Jesus, binigay na nga po niya yung dalawang step lang po para tayo ay mapabilang sa kanyang mga tupa. At paulit-ulit na nga po sinasabi kanina, kaya sabi ko, gawit na lang ako ng give thanks. Yun nga po, yung una nga po ang mga tupa ay nakakarinig ng tinig ng pastol. Kaya sabi nga po sa dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Pagpapakita po na pagkilala po sa pastol, sa tinig ng pastol. At yun nga po, ang tunay na anak ng Diyos ay marunong kumilala sa tinig ng Panginoon. Dati noon, bagamat tayo ay
Brother Aris, bagamat noon nakakakate na ng gawain, subalit hindi ganun yung hindi ganun yung tamang pakikinig na nangyayari sa akin. Oo, kasi masasabi natin nakikinig tayo pero hindi pumapasok sa puso natin. Hindi pumapasok sa puso natin, hindi natin sinasabuhay. Kaya pagkatapos ng gawain, sabi nga, gawin ng kalaban kung ano yun ang pakinig mo. Kaya yun, balik na naman tayo sa mga makasalanan nating gawain. Kaya ang tanong dito mga kapatid ay, anong mas malakas sa puso mo? Ano mas malakas sa puso natin? Yung bang tinig ng Diyos o yung tinig ng sanlibutan? Amen. Sa dami ng, sabi nga ni Brother Joey, sa dami ng mga pagsubok natin di sa buhay, madami natin pinagdadaanan. Ano ba ang nangingibabaw? Yung tinig ng Diyos o yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin? Diba? Mas marapat lang mga kapatid siguro na yung tinig ng Diyos na nangingibabaw sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Ang mga tupa ay nakikinig sa kanyang pastol. Yung nga po yung step number 1. Tayo po ay makinig sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At ang tupa ay sumusunod. Yung po yung pangalawang step. Yung mga tupa ay sumusunod sa pastol. Sabi nga po sa Luke chapter 9 verse 23, sabi doon, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin. Yun po yung sabi doon. Sabi nga, hindi sapat mga kapatid ang makarinig lang tayo. Hindi sapat ang makarinig lang tayo ng salita ng Diyos. O nakakapakarinig tayo ng salita ng Diyos. Pero may mas mahalaga tayo na dapat gawin pag nakakapakarinig tayo ng salita ng Diyos. Yun ay yung sumunod tayo, yung pagsasabuhay natin sa ating napakinggan, yung salita ng Diyos. Dahil ang tunay na pananampalataya ay may pagsunod. Ang pagsunod, ang sukatan ng tunay na relasyon. Parang sa mag-asawa yan tayo mga lalaki, sumunod lang tayo na sumunod sa ating mga asawang babae, sigurado walang away yan. Sigurado walang away yan. At saka talagang sumunod lang tayo na sumunod sa mga asawa natin, lalalim at lalalim ang ating relasyon. Talaga walang kokontra Diba po? Ganon din sa ating Panginoong Diyos. Sumunod lang tayo sa mga utos ng ating Panginoon Diyos dahil sabi nga, ang pagsunod ang sukatan ng ating relasyon. Paano ba natin masusukat yung ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoon Diyos? Kapag pag dumarating ba yung problema natin sa buhay natin, susunod pa rin ba tayo? Pag may mga pag yung gawain ba ay katapat ng ating mga trabaho, ibig sabihin, di na tayo atin. Diba? Ito ay, kung yung pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo ay parang dinadaan lang natin kung convenient tayo. Nakakasunod lang tayo dahil convenient tayo, o nakakasunod lang tayo dahil sa sitwasyon natin ay okay, o nakakasunod lang tayo dahil yung opportunity natin ay hindi natama sa oras natin. Amen? Diyan natin masusubukan yung ang pagsunod ay sukatan ng relasyon. Siyempre, bilang anak ni Yahweh El Shaddai, pasunay natin ang Panginoon Diyos sa kahit sino pa man. Kasi sabi nga sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Yung ating mga kailangan, ipagkakaloob na ng ating Panginoon Diyos yan. At magtiwala lang tayo at yun, hindi naman niya tayo pababayaan Kaya nga, ito yung gift sa mga tao sumusunod at nakikinig sa kanyang salita. Sabi dito, ang mga tupa ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Amen.
John 10:28, at sila'y bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay hindi nakabase sa performance natin, mga kapatid. Ang kaligtasan ay hindi nakabase sa kung anong galing natin paglilingkod dito, hindi nakabase sa galing pagtugtog, hindi nakabase sa galing natin pagkanta o sa kung ano pa man na ginagawa. Ang kaligtasan natin ay nakabase sa pangako ng Panginoon Diyos, sa awa at habag niya. Kaya naman, kung ito ang pangahawakan natin, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa gitna ng takot at pag-aalinlangan. Yun lang po, mga kapatid. Maraming salamat po. Amen. Praise God. Maraming salamat po, Brother Aris. Tunay nga po no, na napakasarap no, yung pagsunod. Sabi niya ay batayan ng relasyon. Ang maganda po sa ating mga Kristiyano, dahil alam natin at mahal natin, kilala natin at mahal natin yung sinusunod natin. No? Pag ang pagsunod po natin ay may kagalakan at may pagmamahal, tsak yun po, makakamta natin yung pangako na yon ng buhay na walang hanggan. May request po ata si anak Martin para sa ating last sharer. Blessed evening, Brother Martin. Hello. Our gospel for tonight is John verse 10 to 22. I mean 2 to 13. John 10 verse 22 to 30. Amen. God is our shepherd, and we need to make sure that we follow him, we obey him, we believe in him, and especially we love him. And we can now have an eternal life with God if we could do those things. That's all. Amen. I'm glad I called you to be the last sharer because you did a very good gist, a very good summary of the gospel, no? Very good, baby Martin. Tunay nga, no? If we follow the Lord, if we listen to the Lord, we follow Him because He is our good shepherd, we will be able to obtain that eternal life. Very good. Very good closing sharing. Glory to God. Sige po, muli po, maraming salamat po sa ating pag-aaral ngayong gabi. Salamat po sa lahat na nagbigay ng yes, nagbigay ng time sa ating Lord para po makapakinig po tayo ng mabuting balita sa gabi nito. Dalangin natin sa Diyos na ang atin pong mga napakinggan ay magamit natin. Sabi nga po, iba yung nakikinig at iba yung tinatanggap ang napakikinggan at sinusunod ang napakikinggan. Naway nandun tayo sa category na yon na tumatanggap at sumusunod sa ating mga napapag-aralan. Glory to God. Andiyan po ba si Brother JR para po sa ating final closing prayer? Brother JR, will you do the honors to close our session tonight with a prayer? Ourselves in the holy presence of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord Jesus Christ, thank you, Lord, na kami po ay nakapag-intercessory ngayong gabi, Ginoo. Marami po kaming natutunan sa gabing ito. Sana po ay may sa buhay namin ang iyong mga salita. Lord, huwag niyo po kaming pababayaan. Ilayo niyo po kami parati sa tukso, sa kasamaan, sa karahasan. At Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanang nagawa araw-araw, Lord. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso. Lagi niyo pong ipaalala sa amin na gumawa ng mabuti. At lagi niyo pong punan ang pagkukulang ng aming mga damdamin, Lord. Lord, lahat kami ay sumasampalataya sa iyo at tumugon na gawin ang iyong mga sugo at mga utos, Lord. Lord, sana po sa gabing ito, bless niyo po ang lahat ng kapatiran, ang lahat ng mga tao sa mundo. Nabigyan niyo po kami
ng mapayapang isip, mapayapang damdamin, at masaganang buhay. At ito po, Lord, ay aming hinihingi sa iyong Inang Birheng Maria at sa lahat ng mga santo at angheles sa kalangitan. In Jesus' mighty name, Amen. In Amen. the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you so much po.